Hmm. Yun, so maraming excited for today sa ating, Beyond Transformation webinar for tonight. Okay, ang topic natin is Elevate Your Life this 2024. Ayun yung pag-uusapan natin. Paano ba i-elevate yung, buhay mo? Okay, so bakit ko sinasabi 'to? Kasi most of the time, alam mo yun na siyempre, nagkakaedad ka, tinatangay ka na yung alon ng buhay. Madalas yung parang ano, nagse-settle down ka na lang kung ano na yung meron nandiyan, 'di ba? Kung bahala na, 'di ba, ganyan na lang. Ayaw mo na lang i-elevate o tumuntong sa next level mo, 'di ba? Nakaka-relate ba? Lalo na yung mga nasa ano naman, nagwo-work, gano'n. Usually 'pag nasa mga 20s ka, punong-puno ka ng pangarap, eh, 'di ba? Pero along the way, 'di ba, things happen, tapos iniisantabi mo na lang, inaaya mo na lang tangayin ka ng, buhay. Alon ng buhay. Tapos nagtataka, nasaan na yung mga dreams ko 10 years ago? Nasaan yung mga dreams ko 20 years ago? 'Di ba? Tapos looking at your life right now, 'di ba? Ask yourself, ito ba talaga yung pinangarap mo? Okay. Ito ba talaga yung pinangarap mo? Ako ba 'yan? Ah, si Eri. Oo nga 'no, Elibet. Oh, puwede, puwede. Okey. So for tonight ay ang pag-uusapan natin for the next hour, okey, itong ating webinar. Na how to elevate your life this 2024. Now my question to you is, 'di ba, would you like to elevate your life ngayong 2024 o gusto mo gano'n pa rin kung ano yung 2023, 2022, 2021, gusto mo gano'n pa rin? 'Di ba, or gusto mo level up kahit konti, 'di ba? Would you like that? Comment naman, okey. Yes, okey, yes. 'Yan, so I know na lahat naman gusto mong i-elevate yung buhay mo, eh. 'Di ba wala naman siguro nagtitiyaga? Meron ba dito nagtitiyaga na lang, yung wala ng gustong marating pa? Kanina kausap ko nga father ko 70 na, may mga gusto pa siya. May mga gusto pa siya, meron siya sinasabing island kanina sa'kin na gusto niya puntahan daw namin, 'di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na you have to elevate, 'di ba? And kumbaga ano yung pinakamagandang month para magplano is of course January, which is eto ginagawa natin, okey? So, alam ko na kayo gusto mo talagang madagdagan kung ano yung meron ka right now either sa, um, love life, 'di ba? Gusto mo madagdagan yung pagmamahal sa buhay mo, sa family. Mas lalo kang matuto this year, mag-develop, okey, pumayat this year. Okay, or let's say mag-increase ang iyong, income or wealth this year. So iba-iba ang ano, ang mga goals ng mga tao na nandito for tonight, okay. But on top of that, I want you to think about ano ba yung dream mo this 2024, okay. Because dun iikot yung ating topic for tonight, okay. So right now, we have at least 60 right now, okey. Excited na lahat? Malinaw ba ako? Meron daw walang audio, may nagsasabi walang audio. I think malinaw naman, 'di ba? Yeah, malinaw naman. Baka yung ano niyo lang, um, internet gano'n o kaya gamit ka ng earphone. Okey, malinaw naman daw, eh, loud and clear. Okey. So ayun ang pag-uusapan natin. By the way, anytime na meron kang question, you can just drop your question sa ating, chat box, okay? And i-address natin 'yan. Okay. So let me see na hanapin ko lang yung aking screen. Wait. 'Yun, nakikita niyo ba? Do you see?
Nakikita niyo ba yung ating, screen right now? Yun. So, we will be talking about elevating your life, proven strategies for achieving your dreams in 2024. Okay. So, yun ang pag-uusapan natin. I'll be teaching you some proven strategies na very simple, very basic po siya. Okay, na puwede nga ma-apply agad-agad. Okay. Sa mga gusto mag-elevate ang iyong buhay this 2024, can you comment one sa ating chat box? Okay, comment one. Okay. So, before I start, okay, isa sa mga nakakalito na nangyayari ngayon pagdating sa self-development o mga turo sa social media. Okay, kaya nga parang ano, nag-withdraw ako from the social media scene kasi nga parang ang dami ngayon kang matututunan, correct? Ang daming videos but the results wala, wala. I mean, depressed ka pa rin, hindi mo nakokontrol stress mo, hindi mo na-a-achieve yung mga gusto mo sa buhay, 'di ba? And still, you remain kung ano yung nangyayari sa'yo the past year, iba nga lumalala pa. Okay. So, ang nakikita ko right now is yung mga tao, they're drowning in information. Oh, ibig sabihin, ang daming information na napapanood sa social media everyday sa mga reels, 'di ba, sa mga YouTube shorts, but yung results o yung changes na nakukuha ng mga tao is very minimal, okay. Yan, parang natututo ka lang but you see, hindi mo talaga nama-maximize, okey? Kasi tignan niyo ang daming gurus ngayon pagdating sa finance, ang daming guru sa fitness, ang daming guru sa health, sa spirituality, but di tignan niyo nangyayari sa ekonomiya, 'di ba ang gulo pa din, okey? Yung mga ano, mga health ng mga tao bumabagsak pa din lalo, 'di ba? And everything seems like na ayun, madami ngang natututunan yung mga tao sa social media but yung changes na kailangan for sa isang tao is wala, okey? So that's why I still kumbaga kaya nga I mean ilang years ko ng ginagawa 'to, mag-share ng information na magaganda, mga wisdoms to the extent na yung mga tao is talaga nag-i-improve buhay nila. I mean siguro nakita niyo sa mga nag-share kanina o yung sa mga students ko gano'n, yung sa mga videos na there are really simple steps na puwede mong gawin internally, okey? Kanina nga meron akong ka-meeting, yung isa dun bilyonaryo, kami isa dun milyonaryo rin kami. Isa billions in dollars, in dollars. Okey, so yung ano yata, basta nasa mga 20 billion yung net worth niya. So, yung kinakausap namin siya, ano, ang layo ng vocabularies niya, ang layo ng awareness niya, ang layo ng negotiation skills niya, ang layo ng kaalaman niya rin pagdating sa health o sa mga bagay-bagay. Okay na yung tinatanong ko siya, sabi niya nga na ganito na siya no'n pa daw, hindi siya nagwo-work. Ano pa lang daw, bata pa lang daw siya, inaalagaan na siya ng parents niya, nag-asawa siya, gano'n din, tuloy-tuloy. So, eventually, ibig sabihin, hindi pa siya gano'n bilyonaryo, pero yung attitude niya na kaya niya makuha lahat, lahat nandito na, lahat eto na, lahat okey na, nandun lagi, okey? Kaya nga naniniwala ako na, yes, hindi mo kailangan ng so much na push physical hard work. Kasi kung hard work ang ano nga, ang solusyon sa kahirapan, eh, 'di ba? Last year marami akong nakakuwentuhan na ganyan, sabi nila parang sipag-sipag ko naman, wala pa din gano'n. Eh, wala naman sa sipag 'yan. 'Di ba? Kahit na may kapital ka and everything, but if hindi elevated ang iyong consciousness, gano'n din, same as sa iyong health, okey? And other areas of your life, okey? Kasi lahat lang naman 'yan under one umbrella, which is yung mind, okey? Kasi 'pag ang iyong mind is in order, everything will be in order, okey? Why? Bakit ko sinasabi 'to? Kasi nga teka lang, tanggalin ko nga muna 'to.
Bakit ko sinasabi na when your mind is in order, everything will be in order? It's because yung mind mo diyan nanggagaling lahat, 'di ba? I mean, 'pag nag-isip ka, ayun yung nagiging result mo sa relationship, sa family, sa health mo, sa weight mo, 'di ba? Sa finance mo, sa career mo, it all comes nandito, 'di ba? Wala naman parang random na nangyayari lang, eh. Everything starts with that. Everything nasa umbrella within sa mind mo, okey? Which is ito tinuturo natin sa Beyond Transformation. How will you be able to increase yung elevation sa iyong consciousness with regards to your life, okey? So, para sa'kin ito yung pinaka-important na kailangan mong tanungin, sa sarili mo kasi maraming organization, groups, or what na, yeah, member ka but walang changes. Okey, dapat kasi meron ka talagang internal change na hindi mo kailangan pagyabang. Alam mo yung parang sa mga retreat, okey, na kailangan mong sinasabi na bati na kayo pero deep inside hindi ka naman talaga okey. Sa social media ngayon, eh, 'di ba parang kailangan mo mapakita na masaya ka, 'di ba, you're making money, maganda career mo. Okey yun sana kung ano, I mean, you really want it, but the problem is kung hindi naman talaga internally congruent yun sa'yo, 'di ba, magsa-suffer ka pa din, okey? So, let's now proceed sa ating, unang topic, okey? If you wanna proceed sa ating unang topic, can you comment yes? Can you comment yes? Yan, tagal pa. Okey, and if you have any questions, comment niyo lang, okey, kung may tanong ka. So, our first topic for tonight, okey, in order to achieve your dreams in 2024, very simple, have a target, have a target, okey? Maraming tao pagpasok nila ng bagong taon, 'di ba, wala man lang silang written na target, wala, wala silang written na target. So, papaano makukuha yung dreams mo kung wala ka man ng written na target, 'di ba? Gaano kaimportante meron kang target? Nasubukan mo na ba sumakay ng jeep o ng bus o ng plane ta's tinatanong ka kung saan ka papunta and then hindi mo malaman kung saan ka bababa? Anong mangyayari? Maguguluhan yung konduktor tsaka driver sa'yo. 'Di ba maski nga sa Google Maps o sa Waze kailangan mo input saan mo gusto magpunta, okey? Para mapuntahan mo yun. 'Pag namamalengke ka kailangan meron kang, specific na listahan kung ano yung bibilhin mo para matulungan ka ng tindera, okey? So gano'n din sa iyong life, okey? Sa life mo ano ba yung target mo this year? Ano yung specific na gusto mo this year? Yung pangarap mo this year, 2024. Pangarap mo sa sarili mo, 'di ba? Whether sa health, ano ba gusto mo sa health, sinulat mo na ba? Ano ba gusto mong weight, naisulat mo na ba 'yan? Just like yung bahay, kung gusto mong gumawa ng bahay, kailangan mai-drawing mo 'yan, eh. Dapat may specific kang blueprint for that, okey? In order para ma-materialize mo siya dito sa 3D reality, okey? Maski sa doktor 'pag meron kang nararamdaman, 'di mo puwedeng pahula sa doktor yung nararamdaman mo, 'di ba? Unless siguro nararamdaman niya yung energy field ng body mo, 'di ba? But napakaimportante na you have a target na naisusulat mo, okey? So ask yourself, meron ka na bang specific na gustong mangyari sa buhay mo ngayong 2024? Can you comment? 'Di ba, whether sa career, sa family. Kung may anak ka siyempre maganda meron kang target for your anak, 'di ba? Kaya ano, idol ko mga Chinese, mga Indians, 'di ba? Kasi sila gusto nila yung anak nila maging either negosyante, engineer, 'di ba, mga gano'n ba? Sa Pilipino wala, eh,
basta kung saan masaya anak ko, hindi gano'n. Kaya maraming Pilipino na yung anak pa kung saan-saan na lang, eh, 'di ba? Pero may idol ko din yung iba na gusto na yung anak nila maging nurse, maraming gano'n din, 'di ba? Maging nurse sa ano, abroad, gano'n. Dapat may target ka sa anak mo, may target ka sa sarili mo, may target ka sa business, may target ka sa work, may target ka sa relationship mo, sa family, 'di ba? Kasi kung walang mangyayari. Okey. Oh, 'di ba? Tignan niyo yung ano, tignan niyo. Okey, daming chat, okey. Yeah, iba-iba, iba-iba. Dapat meron kang target, okey. Ay, may magandang comment dito, yan, i-elaborate ko ng konti yan. May magandang comment dito yung health daw, 'di ba yung target niya starts with health. Actually, yeah, hindi lang with health kasi marami pong limitation, isa sa mga napansin ko last year, the previous, maraming mga iba na nasa, let's say, health industry, jina-justify na lang nila na health is wealth, 'di ba? Or importante yung health. Hindi lang health, importante lahat. Hindi lang isa. Kasi buhay, eh. Sa buhay natin importante health, importante family, importante anak, importante career, importante yung, na-express mo yung sarili mo, importante relationship, maraming importante. Okey, eh, hindi rin dahil healthy ka, wealthy ka na. Maraming healthy na walang pera at maraming pera na hindi healthy, okey? When I was in, Singapore nung parang July, may kausap ako dun na sila may-ari nung Suntec, kung taga Singapore ka, alam mo yun. Ang daming naka-ano, nakapalibot sa kanya ng mga nurse during the meeting kasi nga may nararamdaman. 'Di ba? So, ibig sabihin yung mind mo kasi sometimes nililimit lang natin. Gusto mo lang career, napabayaan mo naman yung health. Gusto mo lang naman focus lang sa anak, napabayaan mo naman yung sarili mo. Kanina may nakausap ako, 'di ko alam siguro sa sobrang dami niyang anak, sobrang stress yung itsura niya. Sabi ko na lang, "Hala, 'di raw yata ganito itsura niya para 5 years ago." 'Di ba? Minsan kasi gano'n, eh, our mind plays tricks on us na gusto mo dito na lang, at least hindi komplikado, focus ako sa health. Hindi, dito na lang, dito ako sa anak ko, hindi komplikado. Hindi, complex ang buhay natin, eh. And yung mga tao na hindi nila i-elevate yung sarili nila, i-improve sarili nila to somehow solve complex structures ng pamumuhay, okey? Sila yung magre-revert back sa mas madadali na puwede gawin. Kasi sa totoo lang 'pag nabubuhay ka, every year nagiging complicated ang buhay, lalo na 'pag may mga taong nadadagdag, may problemang nadadagdag, meron kang mga goals na nadadagdag. Hindi ka puwedeng sabihin mo lang, "Ay, ayoko ng problema, dito na lang ako." Hindi ka magro-grow. Ayaw mo ng problema, ayaw mo ng stress, hindi ka magro-grow. And most of the time gano'n pinipili ng mga tao. Sabi nga ni Tony Robbins, dalawa lang daw gusto ng tao, either pain or pleasure. 'Pag yung painful yung problema, lalayo sila, 'di ba? Sinong kakilala mong gano'n o baka ikaw gano'n ka? O hindi, sa Beyond Transformation tinuturo natin 'pag may problema, may problema but you'll be able to solve it flawlessly, okey? Na hindi ka lumalayo, hindi ka umaayaw, 'di ba? Hindi ka nanliliit. You have that, mindset na kaya mo 'yun, okey? So, 'yan, kailangan mo i-figure out sa buhay, okey? Life is very complex and simple at the same time. But 'pag marami kang mga goals, especially sa finances mo, sa health mo, sa family, you need a complex way of solving all these problems, okey? Or simple way solving these complex problems, kumbaga, okey? Kasi 'pag hindi mo i-equip yung sarili mo for that, you'll be stuck, okey? You'll be stuck. Dun sa current situation mo. Gusto mo kasi nag-grow-grow, eh, gusto mo wala kang limitation, yung gusto mo na meron kang tinatawag na freedom in everything, hindi lang isa, okey? Ang buhay kasi natin hindi lang naman about finance, hindi rin naman about career, hindi rin about family, hindi rin about church, hindi rin about anak lang, marami. Okey, so kung ayaw mo mag-grow, elevate yourself para equip mo yung sarili mo to how to solve mga problems. Okey, and kumbaga ma-achieve lahat ng gusto mo, you will revert back. Mas gusto mo lang simpleng buhay, and okey lang din naman magkaroon ng simpleng buhay kung
Like yung mga matatanda na nasa probinsya na lang na ayaw nilang mangarap na malalaki kasi nga, okey na kami dito, ayoko na mapagod, ayoko na ma-stress, 'di ba? Parang si Elon Musk kung papansinin mo, okey na siya, eh, bilyonaryo na, pero ba't niya pa kinuha yung Twitter, 'di ba? Meron pa siyang SpaceX, nag-launch pa siyang Cybertruck, gano'n. They wanna grow, they wanna evolve, and hindi ka mag-e-evolve, hindi ka mag-grow kung laging madadali ginagawa mo, okey? Which is madalas gano'n nangyayari sa buhay ng mga tao, okey? Kasi sa sobrang stress, ayaw na lang nila 'yan, 'di ba? So, okey na ako dito, 'di ba, at least kumakain ako, at least okey ako. Yeah, okey is not good kung tutuusin. That's why sinasabi ko sa inyo, go back sa time na bata ka pa. Naalala mo yung bata ka, wala kang limitation. 5, 10 years old, ang dami mong pangarap, ang dami mong gustong puntahan, ang dami mong gustong gawin. Pero ano nangyari na? Ano nangyari, 'di ba? So, pag-uusapan natin 'yan, okey? Are you guys learning? So, we're parang 70 ang manonood natin ngayon, okey. So, have a target. People, important na meron kang target. Meron ka na bang target? Okey, may target ka sa health dapat meron, may target ka dapat sa family meron, may target ka na ba sa iyong career, 'di ba? Sa relationship, 'di ba? 'Yan, okey. Comment 2 kung meron ka ng target, kung wala pa gumawa ka na ngayon, okey? Siyempre dapat 'wag mo ano, gandahan mo na, 'di ba? Buhay mo 'yan, eh. 'Di ba, always the best. Ikaw ba kung tatanungin ko anong gusto mo sa buhay mo, the best o yung puwede na? Anong gusto mo para sa anak mo, the best din ba? 'Di ba? 'Yan, dami nagko-comment too. So, have a target, ito yung crucial for 2024. So, on top of sa having a target, you have to define yung success mo this year. Which is ito, binigyan ko na ka-clue, best. So, question ko sa'yo, ayan, dami nagko-comment on the best, 'di ba? 'Pag sinabing best yung career mo, papaano po yan? Can you describe it? Anong klaseng career yung best career? Ano ba yun, yung maraming taong nakakakilala sa'yo dahil sobrang famous mo sa career mo? O let's say pagdating sa health, anong klaseng best ba yan? Yung balance lahat, wala kang sakit, okey? Ako, for example, yung sa health ko napansin ko, 'pag may mga inaabot ako, sumasakit na ito ko. So, napansin ko ito yung gusto ko i-improve, yung physical strength ko this year. Kaya maggi-gym-gym na ako. Hindi ako mahilig sa gym, mga free weights lang gano'n, okey. So, you have to define, ano bang klase yung success sa target mo, okey? So, another is for example sa anak mo, anong klaseng best yung gusto mo sa anak mo? Gusto mo ba mataas yung grades niya this year? Gusto niyo ba sobrang behave siya? How would it look like? I-define mo siya. Example, gusto ko yung sa anak ko magkataas ang grades niya, tapos mabait siyang bata, tapos behave siya, okey? Let's say sa family mo, 'di ba? Ako for example, gusto ko parents ko mas maging confident at mas maging aggressive kasi napansin ko parang the past year parang alam mo yung parang every tinatamad na sila dahil senior citizen na. Ako ang gusto ko sa nila gano'n. So, binibigyan ko yan example, how to define. Okay, I'm giving you an idea how to define a target. Kailangan dine-describe mo siya, okey? Okey. Kasi madaling sabihin ng best, eh, anong klaseng best? Oh, 'pag halimbawa top ka ng class, anong grade 'yun, okey? 'Pag halimbawa pinaka-the best sa work, anong klase 'yun? Ayun, madami kang nagawa, malaki ang sales mo or what? Okey. You have to describe it specifically. Hindi yung puwedeng sabihin mo ng basta gusto ko yung the best. Ano ba yung let's say magluluto ka, 'pag sinabi mong ano, gagawa akong pinakamasarap na luto. O gaano kasarap yun, 'di ba? Paano mo nalalaman masarap, 'di ba? Kailangan may iba ring tao titikim yung niluto mo para natin malaman na sarap,
Meron may iba kasi 'pag nagluto sila, feeling nila yun yung the best. Tapos 'pag tinikman ng iba, naiintindihan niyo? You have to define, okey? According kay Brian Tracy, yung mga tao daw na hindi na naisusulat yung gusto nila, most of the time, sila yung mga walang nakukuha sa buhay. Yung average 25 years old daw, out sa 125 years old, most of the time, sa 100 na yun, isa lang nakakuha ng pangarap nila. And madalas ito yung mga tao na dinefine nila yung gusto nila klase na target. Okey, you have to define that, yung specific target na yun, okey? 'Di ba ikaw 'pag naghahanap ka ng cellphone o let's say ng sasakyan, meron kang specific na gusto, gano'ng kulay, anong features, 'di ba? Gusto mo mabilis, gusto mo mabagal, gano'n 'di ba? Naalala ko yung linis ko yung laptop ko, sabi ko dun sa nagre-repair, aside po sa paglilinis gusto ko rin i-increase yung RAM, dagdagan niyo po siya, okey? Sabi ko yung pinakakaya na idagdag natin. So, dinagdag nga, oh, specific, eh. Okey, gano'n dapat 'pag nagde-define ka. Oh, let's say meron kang sales na target this year, o sulat mo, "Gusto ko ng 10 million sales this year." O, "Gusto ko ng 100 units this year." Okey? 100 units tapos impress sa'kin lahat ng tao dahil magaling ako, eh, malupit ako, eh. Do you understand? Gano'n mag-define ng target, okey? Hindi puwedeng sabihin mo na lang, "Ay, bahala na kung ano yung ipagkaloob sa'kin ng universe." Okey. Yung yung iba pa sinasabi nila, "Paparating na po ang aking suwerte, ang success." Naku, ilang years mo na sinasabi 'yan, 'di ba? 'Pag lagi mong sinasabi paparating, 'yun, 10 years na parating pa din, okey? Gano'n siya. You have to be careful with your words, okey? Are you guys learning? Are you guys learning? So, sa mga online ngayon, you can invite some of your friends to join us, 'di ba? Kaysa naman matutulog na lang sila on a Sunday, 'di ba, na why not join a seminar that can help you grow, okey? 'Yan. Yes, daming nagko-comment. Alright. So, let's proceed sa ating next na pag-uusapan, okey. So, clear na kayo, yung first lesson natin is have a target, okey? Have a target and i-define mo ano ba yung success nung target na yun, alright? 'Yan, clear daw, clear. So first lesson natin ito, you must have a target ngayong 2024 and you have to define mo specifically describe or descriptive dapat yung gusto mo mangyari this year, okey? 'Yan. Maganda nga meron kang notebook, kung wala kang notebook kahit sa notes lang sa phone mo 'di ba may notes naman, isulat mo, okey? Isulat mo lang, 'di ba? Isa sa mga manifestation technique 'yan, you have to write it down, okey? If hindi mo maisulat, papaano pa yung pag-manifest nun, okey? Let's go. Sa mga gusto na makapasok na tayo sa ating lesson number 2. Can you comment 2 para mag-proceed tayo sa ating lesson number 2? Okey, 'yan. Uy, by the way, congrats sa ano, sa mga 2023 batch ng Beyond Transformation. Nandito ba kayo lahat? Yung mga 2023 batch? Paramdam naman kayo, yung mga nandito. Comment mo, "Ako yun." Oh, comment mo, "Ako yun," para malaman ng iba. 'Yan, ayun. Congrats sa inyo. I know na ano, maraming magaganda na nangyayari na sa inyo, 'di ba? Yung iba maliit, yung iba malaki, ba't importante maganda at improving, okey? Improving, okey. May marami diyan na nakabayad ng utang, nakapagpatayo bahay, 'di ba, na nakapag-change ng career, 'di ba, gumanda yung relationship sa ang daming magagandang ano, eh, transformations nangyari sa mga students, okey?
Kaya ayun, kung hindi ka pa part ng Beyond Transformation course, make sure maging part ka this year. Okay? Para mag-elevate ang iyong buhay this 2024. Okay? And if gusto maging part, just comment, I want. Diba? Comment, I want. Okay? Or message me if you wanna be part. Kasi mag-start na sa January 18. Anyway, let's proceed. Let's proceed sa ating next. Okay, ang next na topic natin ito. Our next topic is, next lesson is you have to create a plan. Okay, create a plan. Typically siyempre, normal lang na magplaplano ka. Kasi siyempre 'pag may target ka, let's say nasa sales ka, 'di ba? Normal lang na magplaplano ka, eh. Imposible na wala kang plano, eh. Gano'n din 'pag meron kang gustong bahay na kasi gano'n din kung magluluto ka, kailangan may plano ka paano mo lulutuin. Gano'n din kung magtra-travel ka dapat may itinerary ka, correct? Gano'n din kung kahit na anong let's say maggi-gym ka dapat may plano ka na gagawin mo for that day. Okey, for example ako nag-decide ako na every Tuesday ang ginagawa ko is martial arts day ako nun. Every Monday walking lang, 'di ba? Every Wednesday yung medyo calisthenics, ganyan. Tas gabi-gabi yung meditation ko, alam niyo naman yun, sa gabi. 'Di ba ang biro ko nga lagi, negosyante sa umaga or trainer ay sorry, negosyante trainer sa umaga, 'di ba coach, sa gabi naman albularyo. Okey. Ayun, you have to create a plan. Okey, dapat meron kang plano papaano mo makuha yung isang bagay na gusto mo, okey? Siyempre nagma-manifest na rin yan along the way, 'di ba? Siyempre na ina-attract mo rin along the way, but you have to create a plan. Okey, hindi naman parang ano yan, eh, automatic lang na nandiyan. Sometimes automatic na nandiyan, but still from a practical perspective kailangan may plano ka. Like for this week dapat may plano ka. Ako kanina inayos ko na yung schedule ko for this week, katulad yung meeting natin sorry, seminar natin for tonight. Ta's may meeting ako bukas, Tuesday, Wednesday. May plano, hindi mo puwedeng parang, "Bahala na ang universe," 'di ba? May mga kilala akong gano'n, eh, na parang ano, na, "Yeah, bahala na si Lord," 'di ba? Yung schedule ko next week, siya na bahala. 'Di ba yung lulutuin ko siya na rin bahala, yung isasaing ko siya na rin bahala, pati itinerary ko tsaka yung love life ko siya na rin bahala. Yung mga gano'n yung attitude sila yung madalas napapariwara, napapariwara sila, okey. Uy, may magandang comment, master scheduling, no, hindi niyo kailangan master scheduling, tamang scheduling lang. Okey, ang kailangan mong i-master ito talaga, hindi yung schedule. Kasi kung wala dito, okey, wala kang gusto, wala kang dream, hindi ka makakagawa ng schedule. Believe me, okey? 'Di ba ang daming sinasabi master schedule, discipline, habit, sinasabi nila 'di ba? Ang dami nga sa online, discipline, habit, kumbaga, social media marketing, ang daming ginagawa, hindi. Before mo gawin lahat yun, laging yung gusto mo muna, 'di ba? You have to define your target. Kasi 'pag alam mo yung gusto mo, alam mo yung pangarap mo, lahat yan madali na lang, okey? Madaling i-schedule lahat 'pag alam mo talaga yung gusto mo, correct? Pero 'pag hindi mo alam yung gusto mo, wala kang magawang schedule. Either sa paggi-gym, wala kang eto nga yung iba, eh, wala na magawa sa gym, wala pang magawa sa career, o papaano na? Nanaba ka na lalo, na-depress ka pa dahil wala kang makuhang goals. Kaya dapat if you wanna be successful, you have to be successful in every single area of your life, 'di ba? The difference with us and other people nagtuturo ng success is they master yung career lang nila o yung health lang nila o yung family lang nila, yung spirituality part lang nila. No, tayo as beings of expression dito sa earth, you have to master everything. Hindi lang naman isa, eh, 'di ba? May sinasabi nilang ano, master of none, parang jack of all trades. No, sa buhay kailangan masterin yung pakikisama mo sa parents mo, sa anak mo, sa boss mo, 'di ba? Sa career mo, sa Meralco, sa landlord, 'di ba? Yung supplier mo.
yung personal na mga problema mo kailangan mansahin lahat yun, eh, hindi lang isa, eh, 'di ba? Pinapasimple lang madalas ng mga ano, ng mga parang turo diyan sa labas na focus ka lang sa isa. Tama naman if let's say ano, focus ka lang sa isa, 'di ba, sa isang ano, let's say isang job, gano'n. Pero sa buhay hindi lang isang focus mo, eh, marami kang fino-focusan every single day, 'di ba nga? Niloloko nga yung kapatid ko isang araw kasi nga sa 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 buhay niya sa Amerika, dami niyang negosyo, dami niyang panganak. Sabi ko, "Nakakapaglinis ka pa ba ng bahay? Nakakapagpapalit ka pa ba ng underwear mo?" 'Di ba? So, ayun yung ano, ayun yung kailangan maano, matutunan, okey? May question dito, paano master lahat if we cannot serve 2 masters at the same time? Okey. Yung tanong mo kasi masyadong ano, eh, general. Bigyan mo ako example. Okay, totoo 'yan na you cannot serve 2 masters at the same time sa Bible. Ibig sabihin is either negative ka or positive ka, 'yun lang. You cannot be negative and positive at the same time. Sa Bible 'yun. Ngayon kung gagamitin mo 'tong phrase na 'to, 'di ba, sa buhay, hindi. 'Di ba? May schedule for example, may schedule ka sa anak mo, may schedule ka sa asawa mo, may schedule ka sa work mo, may schedule ka for health, may schedule ka sa luto, 'di ba? May schedule ka sa paglalaba. Oo, lahat 'yun kailangan bigyan ng time, eh. 'Pag sinabing, "Ay sige susundin ko 'tong I cannot serve 2 masters the same time." Ano 'yun, maglalaba ka na lang maghapon? Ano 'yun, magwo-work ka na lang, hayaan mo na 'yung anak mo, hindi. Do you understand? 'Di ba? Most success gurus, they try to oversimplify things, 'di ba? And mga tao na katulad mo, ina-accept mo na lang siya as true without ever questioning it, 'di ba? So, how would you be able to live the life that you want? Okay? Do you guys understand? Do you understand? Okay, let's move. Okay. So now, create a plan. Dapat may plano ka. Okay? When you create a plan, make it simple. Ibig sabihin ng make it simple, at least mga 3 steps lang. Let's say ano ka, let's say meron kang gusto gawin, make it simple lang yung mga steps. Okay? May question, how about multitasking? Hindi ako fan ng multitasking. Fan ako ng scheduling. Okay? Like ako sa umaga, the moment I wake up, meditate, tapos take care of kids, afternoon exercise, and then, meditate some more, then meetings, then sundo, and then kung ano pa kailangan gawin, blah, blah, blah. Okay. Right. It is the same thing as organizing. Yes, organizing. Yeah. Eto nakakatawa sa inyo 'no, eto nakakatawa sa inyo, eh. Eto problem kasi sa society, hindi tayo tinuruan kasi na maraming bagay, isa dun yung proper na pag-i-schedule. Do you remember nung nasa grade school ka, 'di ba sa Pilipinas wala pa yung ano, eh, wala pa yung K-12 dati. 'Di ba nung nasa grade school ka, ilan ang subjects mo sa maghapon? 7, 'di ba? Meron kang lupang hinirang sa umaga, flag ceremony, tapos may English ka siguro, ta's may science, tapos may recess, tapos may social studies, ta's may values, ta's may PE, may Filipino, may araling panlipunan. Mga 7 to 8 ang ano mo, schedule mo, sa maghapon. Lahat 'yun na-accomplish mo. Lahat 'yun na-accomplish mo. May PE pa nga na ibig sabihin nakakapag-exercise ka pa nun. Pero ngayon, dahil wala ka ng sinusundang schedule, wala ng school, hindi ka na makapagawa ng sarili mong schedule kasi mas gusto mo ibang tao gumagawa ng schedule para sa'yo. Sinusundan mo na lang, 'di ba? Imagine mo 7 ang nagagawa mo sa maghapon no'n, pero ngayon ano, kamusta? Anong nagagawa mo? Maski exercise 'di mo magawa, PE hindi mo magawa, puro ka recess. 'Di ba? Ibig sabihin, we can. Kaya mo gumawa ng madami. 'Di ka naman maghapon nagwo-work. May time ka for a lot of things, 'di ba? May time ka rin for sleeping, 'di ba? Meron ka ring time to read if you want. You also have time to socialize, but hindi mo kasi ginagawa ng schedule, okey?
Sabi ko nga sa inyo, if you don't write it down, hindi mo magagawa ang schedule. Pero if kanina, yung unang topic natin, if you write it down, you're able to do a schedule for that. Correct. Etong seminar natin, I wrote this down. Saan na ba yun? Eto, tingnan niyo. Meron akong Post-it dito, ayan oh. I wrote it down, pati mga topics before ko ginawa sa ano. Kasi kung hindi mo nasusulat talaga, hindi mo magagawa. Okay. It's somehow ano eh, dinudukot mo yung nasa 4D reality going dito sa 3D. Okay. Priority management is the answer to maximizing the time we have. Yeah. Ayan. Sabi ni John Maxwell daw. Yeah, mga quotable quotes na hindi naman natin na-execute. Okay. Pero my point is, okay, you can do a lot of things. Nililimitahan mo lang sarili mo. Masyado kang maraming time sa buhay mo right now. Okay. Sa social media pa lang, 'di ba? Sino dito maghapon nagti-TikTok o nagre-reels na lang? Okay. Yeah, life management. Ang ganda ng ang sinabi mo, Jay. Ayan, ito yung kailangan natin matutunan lahat, life management. Okay. Sa school naka-systematize kaya maganda takbo ng school, sa hospital naka-systematize, sa bank naka-systematize din. Yung software ng phone mo naka-systematize, may sistema. 'Di ba sa McDo may sistema din, sa Jollibee may sistema. Kaya maganda yung mga takbo. Yung buhay mo, kung pangit ang takbo kasi walang sistema. Bahala na lang, 'di ba? Gigising ka na, "Anong gagawin ko ngayon? Oo nga pala may work." Oh, ayun. Walang sistema, eh. Kung hindi mo lalagyan ng sistema, ano 'di ba? Wala, hindi mo ma-manage 'yan. That's why you have to know ano ba gusto mo. 'Pag alam mo yung gusto mo, you have to create a plan for that. Are you guys learning? Yeah, you guys learning, okay? So, create a plan, make it simple, 'wag masyadong komplikado. Okay, next, you have to train yourself kung kailangan para dun sa plano na gusto mo. Okay, let's say gusto mo mag-gym o wala ka ng alam sa gym, you have to train. Gusto mo mag-meditate o wala ka ng alam sa pag-meditate. Gusto magnegosyo, wala kang alam dun. You have to study that too. And of course, you have to execute. Very simple, very simple. Okay? Now, if you're going to do this, this will greatly help your 2024. Okay? Make it simple, train, study, execute. Okay? Now, I'll give you a few moments. Di ba may mga sinulat kayo na may sinulat ka na mga target mo this year. I want you now to somehow create a small plan para dun, di ba? Para at least may idea ka. Okay? Alam mo ba 'pag meron kang, target, sabi ko nga, this is one of the ways to manifest. 'Pag may target ka, the universe, okay, rearranges itself. Parang sinabi mo dun sa genie na, "Ito yung order ko, oh, ikaw na bahala." So, i-a-arrange niya lahat sa paligid mo para magawa mo yung gusto mo. Okey, gusto mo mag-travel, gusto mo na petics na work, marami akong estudyante na sino ba yun, parang ano siya, eh, bago lang siya sa Amerika, so wala siyang work. Tapos naghahanap siya ng work, ka-chat ko siya, sabi niya tinanong ko siya, "Ano ba gusto mong work?" Sabi niya, "Master, gusto ko yung petics tsaka mataas sahod." So, parang after 3 weeks sa kaka-end state niya, may nakuha siya na ano, na work. Sobrang petics ta's ang taas ng sahod. Okey, eh, anyway, meron marami kang maa-accomplish talaga if alam mo yung target mo, okey? If alam mo yung target mo, makukuha mo siya. 'Pag hindi mo alam, hindi mo siya makukuha. Kaya you have to write it down. Ano gusto mong weight, 'di ba? Ano gusto mong, income? Anong gusto mong klaseng work? Petics ba o yung gusto mo nakakapagod, okey? Yung isa kong student, I think si ano, taga Davao, yung isa si Alex, ay Alexis, 'di ba? Parang last year daw mahina lagi yung sales niya. Ngayon naman daw sobrang dami lagi. Gising nga siya up to madaling araw, eh. Natutuwa naman daw siya, gusto niya 'yun, 'di ba? Kaysa naman daw dati gising siya gising siya sa kakabori.
Alam, may dalawang klase ng gising, eh. Nagising ka dahil ano, wala kang sales so kinakabahan ka. Isa naman gising ka dahil sobrang daming orders, kailangan mong ayusin. Mas gusto ko na yung gano'ng ano, 'di ba, gano'ng dilemma. 'Di ba, nagising ka dahil dami mong inaayos sa sales, okey? So gano'n, okey. So that's our ano, second lesson for tonight, okey? So if you wanna proceed sa ating third lesson, comment 3. Okay, comment 3. So sa mga gusto maging part ng batch 2024 ng Beyond Transformation, just message me, okay? Meron din po tayong mga installment plans, ibig sabihin kung gusto mong hulugan or kung gusto mo, i-cash. 'Pag may cash meron kang bonus, okay? So message mo lang ako, either personal message, PM, or sa page ko, okay, na Beyond Transformation. Okay, you can message me for that. Kasi maganda maging, yung software nga ng phone, saan ba yung phone ko? 'Di ba, yung software nga ng phone, 'di ba yung software ng phone natin, ina-update natin, eh. Ini-installan natin ng mga bagong softwares. Dapat ikaw din ma-installan ka this year. Okay, ma-installan ka this year, okay. Which is eto na yun, ang Beyond Transformation, okay. Ano ba yung mga matututunan mo dito? Number one na puwedeng matutunan is papaano ka ba makakapag-relax, okey? Sa totoo lang, problem natin 'yan sa Earth. Parang tinanggap na ng tao yung pagiging stressful, pagiging iritable sa social media, parang yung kay Jokoy lang, 'di ba? Imagine niyo, yung award ceremony kay Jokoy, 'di ba? Ang daming inawardan, ang gagaling ng mga performance sa mga movie, pero naka-focus lang dun sa nag-iisang negative na host. Nakikita niyo gaano ka-ano, effed up itong ano, society natin na ang daming magagandang in-award, ang daming tao dun na puwedeng pag-focusan dahil 'di ba, ang daming positive nangyari. Nag-focus lang sila sa isang host na nagkamali o pangit yung joke. Imagine mo yun, 'di ba? Talagang by default, ang human body naka-focus sa negative. Sa social media, yung mga post na negative yung nagtre-trending. Yung mga ganitong topics di nagtre-trend. Sa atin nagte-trending pero publicly hindi. Do you understand? 'Di ba? So, isa sa mga matutunan beyond transformation is how will you be able to handle yung stress sa buhay? Kasi yung stress dumadagdag. Bakit dumadagdag? Economy, stressful. Government, stressful. Workplace, sometimes may mga taong stressful. May ma-encounter ka na wala ka sa control, stressful. Traffic, stressful. So, napapalibutan tayo ng stress. Now, if hindi mo alam kung paano i-manage o i-relax yung body mo, how will you be able to manage stress and perform in yung optimal or peak level? Tama, 'di ba? That's why, 'di ba, isa sa mga lessons yung tinuturo na part na ng buhay yung mga problems. But dapat matutunan mo ma-solve 'to na hindi ka na-stress, okey? And also to achieve what you want. Gano'n naman gusto natin sa buhay, makuha natin yung mga gusto natin at ma-solve mga problema natin. Yes or yes? 'Di ba, 'yan yung mga gusto natin, makuha mga gusto mo at ma-solve mga problema mo. Ayaw mo lang naman ma-solve problema mo, 'di ba? Gusto mo rin makuha yung mga gusto mo. 'Di ba, hand in hand 'yan, eh. So, the problem is di tayo tinuturuan papaano gawin mga 'to, okey. Madalas mga backwards yung mga turo, eh, and itong mga kaalaman na shine-share ko sa inyo is mga talagang proven strategies na throughout the years and with results na rin. Kaya nga I know that even right now, yung batch 2024, marami akong mga new na i-introduce sa modules na wala nung 2023. Yeah, by the way, sa mga ano, I think sinabihan ko na kayo, yung mga previous batch, you can also be part at mag-review nun, okey? So anyway, let's proceed sa ating number 3 topic for tonight. Eto po, very simple. You have to persist by living in the end, morning, noon, and night. Okey. So our last lesson for tonight, eto, you have to persist by living in the end, morning, noon, and night. Okay? Our last lesson is about you have to persist living in the end, morning, noon, and night.
You have to persist, living in the end, morning, noon, and night. You have to persist, living in the what? Morning. So, bakit ko sinasabi ito? Madali po kasi maging fired up 'pag meron kang goal, madaling ma-motivate 'pag meron kang goal. But tignan niyo, along the way, yung mga taong may goals, first month masaya, second month nawawala, third month lowbat na, okey? Persistent means hindi yung parang nakikitang persistent na physical persistence, 'di ba, yung parang push pa, hindi. Persistence means kung gaano ka kasaya, ka-hype up dun sa goal mo, ganun din dapat yung attitude mo, morning, noon, and night. Hindi nagfe-fade, okey? Kasi yung mga iba masaya January, March lowbat na. 'Di ba? O kaya malamang masaya ka after seminar, next week baka lowbat ka na. You have to keep on persisting by thinking and living in what you want, okey? So yung mga sinulat mo kanina yung number one, you have to live in the end as if nangyayari na. Imagine mo kino-congratulate ka na dun sa achievement mo, morning, noon, and night. Sustain siya dapat, yung happiness na yun. Which is dun nagfo-fall off maraming tao off the wheel. Masaya sila sa relationship nila January, March may konting problema ayaw na. Masaya sa work nila first week, third week may konting problema ayaw na, okey? May kilala kayong gano'n, konting problema lang ayaw na? Sino yung kausap ko? Meron akong kausap na isa kong estudyante from ano, Saudi. Sabi niya marami daw mga OFW na hindi tumatagal kasi nga yung konting problema gusto na umuwi. Okey. May kilala ka bang gano'n, yung konting issue lang ayaw na, konting problema ayaw na. Kaya no wonder hindi nagsa-succeed lahat kasi nga ayaw ng mga tao ng pain, ayaw nila ng stress, ayaw nila masaktan, tama? Ayaw ayaw mo yung mga gano'n, kaya nilalayuan mo na lang. But most ng mga taong successful, even painful, even stressful, push pa din, 'di ba? 'Di ba si Elon Musk yung idol niya si ano, sino yung si Buzz Lightyear? Buzz Lightyear hindi, yung ano, nakalimutan ko yung astronaut. Yung idol na yun tapos nung gumagawa siya ng rocket tinatawanan siya, naiyak siya nun, parang, "Idol ko yan ba't ginaganito niya ako?" 'Di ba? So marami ka kasing discourages along the way, mga kalubatan ma-e-experience mo and kung hindi mo kaya makita lagi yung sarili mo na successful, na masaya, 'di ba kaya laging sinasabi nila sa The Secret, you have to feel good, 'di ba? The problem sometimes yung mga tao feel good pero walang goals, maraming gano'n, 'di ba? Maraming nasa spiritual groups na, "I feel good, I'm one with the universe, I meditate every day." Pero hindi ko ma-solve yung problema ko sa family, saka yung problema ko sa finance, okey na 'yan, hayaan mo na. No, it's not just about feeling good, 'di ba? Kasi bawat vibration meron kang goal. May nag-exercise ka, iba vibration 'yan. Meron kang health goal, iba rin vibration 'yan. Meron kang goal sa family, sa parents, iba rin vibration mga 'yun. Kailangan mag-sustain 'yun. Para kang character actor, okey? Para kang character actor, yung actor let's say kontrabida ka, maghapon kang kontrabida gano'n, sustained, umaga, tanghali, gabi, 'di ba? Kaya nga if let's say meron kang ano magandang para sa'kin pinakamagandang training acting, okey? Kasi nga you're able to embody yung state na kailangan mo to succeed o to become that na gusto mo. Kaya if I were you, mag-aral kayo ng acting. Kasi kaya mo nga mag-acting na may sakit, eh. Kaya mo mag-acting na mahirap ka, 'di ba? May naglilimos sa'kin ng isang araw, sabi niya, "Sir, pangkain lang." Sabi ko, "Pangkain?" Sabi ko, "Naka-Crocs ko." Sabi ko, "Naka-Crocs ko, pangkain daw." Tapos sabi ko, "Galingan mo yung acting mo." 'Di ba? So, ibig sabihin, most of us nag-a-acting, 'di ba? Why not act to become successful o act na masaya ka? Act as if na na-achieve mo na yun para you become that, okey? Minsan nga nag-a-acting ka sa jowa mo na mahal mo siya, o nagtatampo ka, kaya mong mag-acting, 'di ba? Now if you can train yourself to sustain.
persist in the assumption of that ending na gusto mo, morning, noon, and night, ma-achieve mo siya. Ma-achieve mo lalo mas mabilis ang iyong mga goals, 'di ba? Hindi mo lang ma-achieve, ibig sabihin ma-achieve mo siya na 100%, okey? Kasi mas ano, mas na-achieve ng mga taong confident sila, certain sila dun sa pupuntahan nilang target versus dun sa mga taong hindi sila certain dun sa mga targets nila. Do you understand? Hello, nandiyan pa ba kayo? So, 'pag sinabi mong persistence, hindi 'to yung push, 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 na tinuturo sa mga mainstream na self-development. No, persistence is nakikita mo lagi sarili mo na successful dun sa health, successful dun sa wealth, successful dun sa relationship, successful in every single area. You're the best, 'di ba? Morning, noon, and night. Kahit wala pa. 'Di ba sabi nga sa Bible, sa Mark, when you pray, ask that whatever you ask for in prayer, believe that you receive them. And it will be yours. Ibig sabihin, believe na meron na. Believe na hawak mo na ngayon. Believe na nandiyan na. Hindi parating, hindi i-claim mo pa lang. It's right now, hawak mo. Okay? And never question. Wag mong tanungin na ano, paano wala pa? Paano ako magiging masaya? Ayan, lagi ko na-encounter eh. Coach, paano pa ako magiging saya? Wala pa nga eh. Coach, paano po ako magiging masaya wala pong laman yung bangko ko? Coach, paano ba ako magiging masaya? Inaaway nga ako misis ko, eh. 'Di ba, Coach, paano ako magiging masaya yung boss ko nga hindi kami nagkakasundo? No, 'di ba? Kaya ka hindi nagkakasundo kasi ganyan nga yung attitude mo, 'di ba? But if you change that, everything will change. Okey. Okey pa kayo diyan? Okey. Kakainis lang madalas nasa thought ko po yung gusto ko. Paano kaya yung, yeah. Mas maganda isipin mo nga lagi yung mga gusto mo, kaysa yung mga ayaw mo. Most of the time, marami akong nakikita sa social media, mas marami silang mag-isip ng mga ayaw nila. Ayaw nila sa government, ayaw nila sa mga iba't ibang tao. Kung kaya mong isipin yung mga gusto mo sa maghapon, eto yung makukuha mo. Kung iniisip mo lagi iPhone, 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 o magkaka-iPhone ka. 'Pag lagi mo iniisip utang, 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 kakautang ka. 'Di ba? Kung lagi mo iniisip happiness sa family, happiness sa family, happiness sa family, 'di ba? Iniisip mo yung anak ko magta-top, yung anak ko magta-top, oo. Iniisip mo mag-e-exercise ako, papayat ako, anong mangyayari? Magiging healthy ako, kakain ako ng tama, 'di ba? Matutulog ako maaga or what? Mangyayari yun. You have to persist, morning, noon, and night. Yun yung persistence, hindi yung push, 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 okey? Kahit mag-push ka kung lobat ka, wala. Marami akong kilalang gano'n. Kaya walang nangyayari, okey? Do you guys understand? Naliwanagan ba lahat? Naliwanagan ka ba? Okey. So, to summarize mga pinag-usapan natin tonight, 'di ba? For you to have, to elevate your life this 2024, ano yung number 1 natin na lesson? What's the number 1? Can you type? Number 1 is have a target. Number 2, you have to create a plan. And number 3, ano yung number 3? You have to persist. Goods, okey. Gano'n po siya. And remember, okey, ulitin ko sa inyo, if you wanna become sobrang best sa field mo, gano'n ka dapat ang attitude mo, 'di ba? Hindi po sipag, hindi rin pera, 'di ba? Hindi ano, parang ang guarantee para talagang todo maging sobrang successful ka. It's all in here. Whatever you're holding dun sa mind mo, yung ending. Si Kobe bago siya naging champion, laging nandito champion, ang yabang niya nga, eh. Same as si McGregor, 'di ba? Hindi pa sila champion, mayabang na sila, okey? Kahit na natatalo sila nung mga nag-uumpisa,
isip niya pa rin, "Ako champion." 'Di ba? Nangyari, 'di ba? Gano'n din sa family, kahit inaway ka, masaya pa din, masaya, 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 loving, loving, loving. Mangyayari 'yun. Kaysa 'yung, kakabanas naman, araw-araw na lang. Hindi, 'wag gano'n, 'di ba? Despite of nakikita mo negativity, persist mo 'yung positive, "Hindi, nakikita ko positive." 'Di ba? Maganda nangyayari pa din, 'di ba? Gano'n. Kahit na natatalo ka parang sila Kobe no'n, champion de champion, 'di ba? Halimbawa mababa sales mo, "Hindi, mataas sales ko, ako number 1 ako dito." 'Di ba? "Wala akong savings." "Di, madami akong savings." Gano'n lagi, gano'n lagi. Sabi ko nga 'di ba, for example sa usapang wealth, sa probinsya na lang ang dami dong mga matatanda na no read, no write, 'di ba? Pero sobrang daming pera. Wala pang kaalaman sa may sales and marketing, 'di ba? Pero nandito, na-imagine na nila yung ending, nag-persist sila dun and eventually nag-rearrange yung universe, 'di ba? Naging sobrang yaman nila. Dinaig pa tayo, ikaw ang dami mong alam, college graduate ka, meron kang training attendant ganito, 'di ba? Tapos financially ka nahihirapan, ba't itong mga like si Mayweather 'di ba, hindi man marunong magbasa, 'di ba? Parang elementary lang siya but sobrang yaman niya. Same as Manny Pacquiao, 'di ba? It's because nakita nila dito, sa mind nila and for example, si Manny Pacquiao, ang gusto niya talaga yumaman, makaayon sa kahirapan, 'di ba? Ayun yung target niya. Ngayon nakakita siya ng plano, may lumabas na plano sa kanya which is pagbo-boxing, dun siya yumaman. Okey, kasi iba-iba yung career natin, eh, 'di ba? Hindi naman tayo pare-parehong puwedeng isang negosyo lang, hindi, iba-iba. Dadaling ka ng universe talaga dun sa para sa'yo, okey? As long as alam mo yung ending na gusto mo, okey? And with that ends our webinar for tonight. And I invite you to become part of Beyond Transformation 2024. Okay? And magsama-sama po tayo this year to improve each and everybody's lives para makapag-contribute tayo sa humanity. Thank you very much.